Moral theories and mental frames. Why they are important. Palagi na nating naririnig ang theory. This is a structured set of statement used to explain or predict a set of facts or concepts. So hindi siya isang basta lang haka-haka. It is backed with evidence. And when we say moral theories, it explains why a certain action is wrong or why we ought to act in certain ways. So it helps us how to determine right and wrong content. Some common moral theories, consequentialism. So only the consequences or outcomes of actions matter morally. Then moral subjectivism. Right and wrong is determined by what you, being the subject, just happen to think or feel is right or wrong. But it has a weakness because judgment is limited to perception. Right and wrong lost their meaning because so long as someone thinks or feels that some action is right, there are no grounds for criticism. So you cannot object to anyone's behavior assuming people are in fact acting in accordance with what they think or feel is right. So maraming klase ng moral subjectivism. Isa na dito yung tinatawag na simple subjectivism. Para sa'yo, sa yung intuition or conscience, ito yung tama. Ang individual subjectivism naman, ito ang choice mo not because of intuition or conscience, but because of self-interest or egoism. Okay, moral or ethical relativism. Kung ano ang tama ayon sa lipunan, yun ang tama. Ideal observer theory. Ang tama ay ayon sa isang observer. So, given na ang theory ng isang observer at gagayahin na lang. Ethical egoism. Kung saan ka komportable, iyon ang tama. Utilitarianism, nakabase ito dun sa the greatest good for the greatest number. Number 7, deontology. Society needs rules in order to function. Meron tayo ng mga duties. So, ang paggawa nito ng maayos, ito daw ang tama. And number 8, virtue ethics. So, meron dito ng tinatawag na si Aristotle na golden mean. Okay, at minsan, ito ay nagiging habit. So, meron ng tatlong elements ang virtue ethics. Ito yung tinatawag na eudaimonism, ethics of care, na sinulat ng mga feminist writers kasi sabi nila, iba daw mag-isip ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang mga babae ay more on caring. And moral relativism. So, yan lahat ang about sa moral theories. So, how about the mental frames? So, meron tayong tinatawag na strategic thinking. This is the big picture or the whole. This is the ability to focus on the ultimate goal and work backward to ensure alignment of action to the goal as one plans or resolves problems. Kunyari, yung ultimate goal mo ay magkaroon ka ng satisfying na buhay. So, paano ba? Paano mo masasabi na meron ka ng satisfying na buhay? Siguro kung ikaw ay meron na ng masayang family, meron ka na ng house and lot na sarili mo, at meron ka na ng matatag na permanent na trabaho, na meron ng mga benefits, may insurance, yan. So, paano mo ba yun makakamtan? So, tatrabahuin mo muna siya pabalik. So, syempre, kailangang ayusin mo muna yung pag-aaral mo. Pero paano kung kapos ka sa pera? Magtatrabaho ka muna at mag-iipon. Pero paano kung hindi kaya ng time? Mag-work ka na lang muna kasi hindi ka naman pwedeng mag-aral na diretso kung wala kang pera. So mag-work ka na lang muna and then mag-iipon. Pero teka muna, gusto mo din ng family at ng sariling bahay, di ba? So syempre, doon ka na lang muna sa magtatrabaho ka muna, pansamantala, para makapag-ipon. And then saka mo na balikan yung pag-aaral mo na dire-diretso hanggang sa makatapos ka. And then, kapag tapos ka na, di saka ka na maghahanap ng trabaho. Yung trabaho na meron ng magandang sweldo, meron ka ng insurance at mga benefits. Kapag nasa ganong estado ka na ng buhay, syempre madali na lamang dyan yung pag-aasawa at pagpapamilya. Kasi meron ka na ng isusustento. So, ayun. Kapag sinabi natin strategic thinking, tinitingnan mo yung buong larawan ng yung pangarap at doon ka din magsisimula sa maliit. So, yung tinatawag naman na system thinking, ito naman yung kabaliktaran. Doon ka nakatingin sa parts, pero sa mga parts na yun, tinitingnan mo yung magiging cause and effect doon sa kabuuan. This is the interrelationships of the elements of an organization that interest the system thinker. Nandun ka sa what if.
sa pag-abot mo ng iyong goal. Habang nag-aaral ka, halimbawa, nag-asawa ka, magiging obstruction yun para maabot mo yung iyong mithiin, di ba? Or halimbawa naman, habang nandun ka pa lamang sa step na nagtatrabaho ka pansamantala para makapag-ipon, para makapag-aral, hindi inaasahan, nagkaroon ka na ng pamilya, parang biglang lumukso ka sa hindi pa naman dapat yun yung step na pupuntahan mo. So, ano magiging epekto nun? Kung marating mo man yung goal mo, mas mahirap. Then, meron tayo ng tinatawag na mental framing. So, nakikita ninyo dyan sa picture, meron ng glass is half full and then glass is half empty. So, depende kasi kung paano natin tinitingnan ang isang bagay o pangyayari o sitwasyon. So, our choices are influenced by the frames. So, sa mental framing, hinihimay-himay ang bawat detalye para maging magaan ang decision making. So, may tinatawag namang framing. This is the process of understanding and interpreting a particular event. So, mental frames are important in decision making, not only by simplifying the chaotic situation that the agent faces, but also by defining the problem itself. So, the disadvantage of this is that mental frame is a frame through which we view the world. Hindi natin nakikita ang nasa labas or nasa likod. Or may iba pa palang problema pero hindi naman nakita dahil hindi nasakop ng frame. So, ano yung kaugnayan nito sa pinag-uusapan nating moral theories? So, example na lamang ang teorya ni Aquinas na meron tayo dito ng separate na video. Pero pahapyaw lang, sabi kasi ni Aquinas, ang tao daw ay equipped na ng mga pangangailangan para maging mabuti na kagaya ng Diyos. Sapagkat ang tao nga ay nilikha according sa image ni God, who is good. May mga nagkukontra din dahil sabi nila, paano naman daw yung mga tao na hindi naniniwala sa existence ng Diyos? Or halimbawa, man naniniwala sa existence ng Diyos at naniniwala sila na ang Diyos nga ang lumikha ng lahat ng bagay, binigyan ang tao ng mga kakayanan para maging mabuti, pero ayaw naman nilang gawin yun. Dahil ayaw nila. So, paano naman yun? At ang bagay na iyon ay hindi nasakop ng frame na nakita ni Aquinas nung gawin niya yung kaniyang theory. So, meron ang tinatawag na framing bias. Dahil hindi nakikita ang lahat-lahat, may tendency na ang isang desisyon ay binasehan lamang ang isang model. Halimbawa, sa issue ng divorce, pwedeng ang case lang na katulad ng sa mga sikat na artista ang naging model, which is hindi naman applicable sa iba dahil paano yung hikaw sa buhay na iba naman ang sitwasyon. Or maaaring ang desisyon ay binasehan lamang ang latest na pangyayari. Katulad halimbawa sa case ng death penalty. Nakikita lang ang paglala ng mabibigat na krimen pero hindi nila nakikita ang mga sitwasyon ng na-frame up lang. So ano ba ang kahalagahan ng mental framing sa moral theories? So usually, meron tayo ng teorya before tayo nagdidesisyon, di ba? Kunwari, nakatira tayo sa tabing dagat, one high tide day, napansin mo na bigla na lang nag-low tide. So, you have the theory na may tsunami. Kailangan mo na mag-decide na lumikas. Kasi nagkataon sa mental frame ng theory na yun ay very obvious na pinsala ang hatid ng tsunami. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na dapat tayo magpasya. At ang ating nagiging pagpapasya ay depende sa circumstances, di ba? And once nakapagpasya na tayo, anuman ito, may magaganap na bago sa ating buhay. So, why are mental frames important to moral theories? Para maunawaan natin na ang mga teorya ay hindi naman talaga perfect dahil ang isip ng tao ay may limitasyon. Hindi lahat ay nalalaman niya. Okay, sabi nga, di ba? God is greater than our heart and He knows everything. So, only God knows everything. At may mga bagay na hindi talaga maaabot ng talino ng tao kahit ano pa ang gawin niya. Okay, sabi nga, sino ka ba o tao? What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Who are you, human being, to talk back to God? Like a clay in the hand of the potter, so are you in my hand, sabi ng Diyos. Kaya hindi lahat ng bagay ay abot ng ating abilidad, kundi nakasalalay sa Diyos ang lahat ng wisdom. Kaya sa susunod na video ay tatalakayin natin ang iba't ibang moral theories at pansinin natin ang mga kakulangan nito.